po yung flower ng ating tetragona mga kabayan. So since marami naman siyang flower, so fresh din siya. So everything is fresh. So ilalagay lang po natin siya dito sa bottom ng ating tree para naman mayroon siyang kunyari flower, diba? Hi everyone! Welcome back to our channel. Kabayan na Amor is here again. So medyo maulan po dito ngayon sa aming mga kabayan. So may i-share lang ako sa inyo. Kung nakikita nyo to, ayan. So wala akong ibang maisip. And then nakita ko lang din yan doon sa isang mga post sa Facebook page. Sa isang Facebook page. So ang gagawin ko ngayon is gagawa tayo ng succulent Christmas tree, which is na-start ko na po siya lagyan ng mga garlands, pero hindi ko siya napuna ng film. So ang gagawin ko ngayon is lalagyan ko lang siya ng mga succulents. So samahan niyo ako habang ako ay maggugupit ng mga succulents na ilalagay natin dito sa ating Christmas tree doon sa aking garden. So let's go! Dito ako ngayon sa aking super bushy na tetragona na succulents mga kabayan. So magkukuha ako iilan sa kanila para sa ating Christmas tree. And meron akong basket dito, although umuulan pero carry lang. So magkakako tayo mga kabayan. So ito na po yung nakuha ko na tetragona, and then dito na naman tayo sa aking scallop lavender, which is ready ko na rin itong araruhin kasi sobrang dami na nila. So kukuha din tayo ng iilan nito para sa ating Christmas succulent tree. So after ng pagkakat ko mga kabayan is ipapakita ko sa inyo quick look lang ng aking rose cabbage na naka rain or shine dito, which is neglected ko na po sila pero nagpapakitang gila sila at ngayon ay gumaganda. So ipapakita ko po sa inyo mamaya yung aking Chinese cabbage. And then medyo marami-rami na rin yung nakuha ko na scallop. So punta naman tayo dito sa aking Yun pinwheel mga kabayan. So ito po yung aking ayun yung pinwheel mga kabayan, which is sila yung ginagawa ko na pang-cover sa aking garden talaga. Dati is yung pinakover ko sa aking garden is yung actinia or mesotrilling. So tinanggal ko yun and then pinalitan ko ng itong aking ayun yung pinwheel. So kukuha na naman tayo para doon sa ating succulents Christmas tree. Nag-green or shine na naman sila mga kabayan. So as of now, ito lang muna. Pag nakulangan tayo is madali lang naman natin kunin kasi pwede lang dyan ako din kukuha. Meron po ako ditong mga pinang-araro ko na ayun yung green rose mga kabayan. So check natin mamaya. So baka kukuha tayo dito ng iilan na pwede nating ilagay doon sa ating Christmas tree. So pipiliin ko lang po yung mga rosette na maliliit. So like this. So pipili lang po ako mga kabayan, and then yun ang ating idadagdag doon sa ating Christmas tree. So before we start, kung bago mo pa lang ako nakita and hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do consider to subscribe our channel and click the bell button para maging update ka kung mayroon akong mga bagong upload na videos. So here we go mga kabayan. So now, medyo maulan dito, and then nakikita niyo sa aking harapan, so parang hindi siya maano kasi green yung aking Christmas tree and green din yung aking, so ilalabas natin, so green yung aking jacket. So ito mga kabayan is ito yung aking tabletop na Christmas tree, which is ganyan lang po siya kalaki, and then nilagyan ko na siya ng garland, nilagyan ko na siya ng glue. Pero hindi ko siya nakuhanan ng film until na nakita akong isang post which is gumagawa ng succulent Christmas tree. So ito yung gagawin natin ngayon, which is idadagdag ko lang dito sa aking tabletop na Christmas tree.
So hindi ko siya tinanggal mga kabayan. So ang gagawin lang natin dito is lalagyan ko lang sila ng mga succulents na fresh nating kinakat kanina lang. So dito sa aking harapan is meron akong ghost plant. Ayan po. So mga rosette ng aking ghost plant na hindi na masyadong kagandahan is pinangkat ko sila. And then ito yung ating napakagandang rosette ng ating, ayun yung pinwheel. And then ito naman yung ating scallop lavender na ang dami ko na din sa garden. And then itong ating tetragona pine tree. And then kumukuha din ako doon sa mga bago ko lang pinang-araro na green, ayun yung green rose. So yung mga rosette na naka-close pa like this, ayan, naka-close pa. So yan yung pinipili ko. So hopefully magamit natin sila lahat dito sa ating mini Christmas tree. So start with, mayroon akong soil dito na nilalagay ko sa isang plastic. And then ang gagawin natin dito sa ating plastic mga kabayan is ilalagay natin dito sa ilalim ng ating tray kasi butas po yan. Ayan, so ilalagay natin dito sa ating tray. Ayan, is nandiyan na naman sila. Nag-iingay na naman. So, option lang po ito mga kabayan. Option lang po itong lalagyan natin ng soil. Pero, pwede naman siya na hindi natin lagyan ng soil, which is, screen kasi ito, screen lang. So, pwede natin itusok yung ating succulents. So, since naisipan ko na lagyan siya ng soil, so, yun, lalagyan na lang natin siya ng soil. So, yung weather kasi dito sa amin is 4 na klase ang weather dito. Hindi mo ma-explain ang weather dito, which is, sa umaga, sobrang init. Tapos, maya-maya is, yun, babagyo na naman. So, yan po yung weather namin dito, mga kabayan. Lagay na natin yung ating mga succulents na ating nakakat kanina lang. So, uunahin natin yung maliit na rosette. So, unahin ko itong aking ghost plant. So, since screen lang po ito mga kabayan, so, may area po siya dito na pwede nyo lang itutusok. And tutusok din po yan doon sa soil na nilagay natin. So, ayan. Hayaan lang po natin yung mga naglalaglagang dahon kasi hindi naman natin yan maiiwasan is malalaglag talaga sila or malalagas. So, hahayaan lang natin yan. Itatapon natin yan sa garden mamaya and then magpapagate lang po yan ng pusa. So, there you go, yung ating ghost plant. So, may natira pa dito. So, mamaya na natin siya ilagay and then proceed tayo dito sa second, which is ito yung isa din sa maganda kong succulents na nandoon sa aking garden, which is yung pinwheel. So, ito ang next natin ilalagay. So, natatakpan yung aking spring and natatakpan yung ating soil na ating nilagay and then hindi na tayo maglalagay ng garland after nito kasi may nakalagay na po siya na garland. So, itatry natin ilagay itong ating scallop lavender. Tapos na yung kagandahan ng kanilang bulaklak before. Ilagay natin mga kabayan is itong ating tetragona pine tree or Chinese pine tree. So, nasa ulanan sila and then dito po may 4 akong shield dito which is yung mga succulents and cactus na hindi sila dapat kaulanan. So, safe yung sensitive sa ulan and then yung sa ulan, prone sa ulan is doon ko sila nilalagay sa aking likuran which is rain or shine po sila. So, sanayan lang po yan mga kabayan. Kung sanay na yung mga succulents nyo sa ulan, so wala pong problema. May succulents at cactus din naman na dahan-dahan nyo rin i-introduce sa ulan para naman masanay din sila
sa ulan. 'Di ba? So, yun. Supposed to be dito yung scallop, then nilagay ko siya dito sa ating pang-apat na para medyo gumanon siya kasi medyo mataas po yung tangkay niya. So, dito siya sa pang-apat na layer. Ang ating scallop lavender. So, ayan. Hindi ako nasasaktan pag ginaganyan ko sila. Sanay na ako dyan. So, nandoon na tayo. Nandyan na tayo. So, wag po kayong manghinayang. Kasi, ginusto natin to, diba? So, ganyan. And hindi rin yan masasayang yung mga dahon, mga kabayan. Kasi, itatapon ko yan doon sa garden. Which is, tutubo lang din naman yan sila ng pusa. Which is, isa din sa paraan ko na leaf propagation, which is neglecting leaf propagation. So mamaya pag hindi ko makakalimutan, ipapakita ko sa inyo yung mga succulents ko na pinangtapon ko lang doon sa ground ng garden, which is naglalakihan na sila ngayon. So minsan yung iba nahihirapan sila mag-propagate ng succulents, pero sa case ko, yun, pinangtapon ko lang sila doon sa aking garden. So, di ba bagay siya dito sa lower part. Ay, hopefully may extra akong Christmas light doon sa loob. So, itatry kong malagyan siya mamaya. Kulang ako ng scallop, mga kabayan. So, gugupit tayo ng iilan sa ating mga scallop. Dito lang, oh, mayroon lang dito. Kabayan. So, yung scallop lavender ko din, doon sa labas is, ano yun, rain or shine din yun siya. So, wala din yun siyang pakialam. Wish nyo pong tandaan na Kabayan Amor nagsasabi na huwag nyo masyadong ibebe-bebe yung mga halaman ninyo para hindi yan sila lalong mag-i-NRT. Ang tigas ng plastic, mga kabayan, yung inanuhan natin ng soil. So, ito na yung ilalagay natin, mga kabayan, itong rosette ng aking, ayun yung green rose na hindi pa siya bumubuka, which is tumitiklop. So, isa ito sa mga favorite ko pag ganito na yung ano. So, may malaking puno doon. So, ito, pinakita ko sa inyo kanina, ito yung mga pinang-araro ko na nilapag ko lang doon sa ground. And, yun yung green rose. Iba pang yun yung ganda. Super ganda nito, mga kabayan. Look. Yan po. So ito po yung inararo ko ng isang araw na isang puno na malaki. And then one more to go. Wow. So, complete na siya, mga kabayan. Look at that. Ang ating nagagandahan. And then, yung mga extra dito na mga ano, is isisiksik na lang natin sila to cover dito. Para may silbi naman sila, diba? Kabayan, ang cute niya. And then, may mga rosette pa ako dito. So, idadagdag ko na lang din siya. Dito sa area na to. Option lang po yung soil na nilagay ko sa ilalim. So, kung gusto nyong lagyan siya ng soil, nasa sa inyo. Kung hindi, then okay lang din. So, gusto ko pang dagdagan yung ating ghost plant dito sa taas. Since marami naman tayo dito, dito lang sa gilid ko yung malaking pots ng aking ghost plant. Dali lang kung maghanap, diba? Kasi nasa gilid ko lang. Char. So, ganun lang po. Nagkalat po yung ano na, ang mga ano ko dito, mga kabayan. So, lalagyan ko siya dito sa taas. So, dito. So, I think I need more. Yun yung pinwheel.
natapos na po ang ating succulents Christmas tree na tabletop. So, in every Christmas tree, pag ganyan po siya, mayroon talaga siyang nilalagay na or yung paikot na garland, diba? Dinalagyan natin siya ng garland, ganun. So, ang ilagay ko dyan is kukuha tayo ng English ivy, yung ivy plant din. So, since mga presko po sila, so ilalagay po natin dyan na garland is yung ivy din. So, samahan nyo ako at magkuha tayo ng ivy na nandito lang po dito sa area na ito, which is para na siyang bush ivy na siya sa sobrang kapal. So, let's go! So, ito po yung aking area ng aking mga English ivy. Ayan po. And then, paikot po yan doon sa water tank namin. And then, sinasadya ko siya na ipa-climb siya dito. Ayan, pa-climb siya dito. Doon din sa dulo na yon. So, yan po ang aking English ivy. And, kukuha po tayo ngayon para ilagay natin sa ating succulents Christmas tree. So, ito lang yung kinuha ko na ivy mga kabayan since maliit lang yung ating tree. So, ang gagawin natin dito is ito yung ipapaikot natin. Ayan. Ito yung ipapaikot natin na gaya din sa ginagawa natin sa ating Christmas tree. So, ang gagawin natin is start tayo dito sa dulo. So, kung karamihan na po yung ano nyo mga kabayan, medyo sobrang dami na po ng mga succulent nyo, pwede nyo din itong gawin sa inyo. So, since mataas po siya, is ikakat lang natin at isusuksok natin dito sa ating doon sa ilalim ng ating base na green rose. So, meron ako nito sa loob ng bahay, which is binabad ko lang siya sa water, and then magkakaroon po yan siya ng parang ano lang to, parang sipotos. Yung sipotos mayroon din ako sa loob ng bahay. So there you go. And then next, parang kulang ata ito. So dito na naman, so parang ayaw ko siya. So parang dito lang yung lalagyan ko siguro mga kabayan, sa baba lang. Tama na siguro ang ganyan. Kasi parang, or dito na. Ano ba? Or, yeah, kasi yung leaves niya is masyadong malaki. Pag nilalagay ko pa to, is hindi na siya makikita yung ating mga fresh na succulents. So, there you go po mga kabayan. So, tapos na po yung ating mini tabletop Christmas tree. Ayan. So, sana nagustuhan nyo po itong aking kabaliwan sa aking mga succulents mga kabayan. And then, pwede nyo pong gawin sa inyo kung karamihan naman po yung mga succulents nyo. So, as nakikita nyo kanina, pinangkat ko lang sila doon sa garden. Yes, pinangkat ko lang sila doon sa garden. So, happy with the results. So, yung flower ng ating tetragona mga kabayan. So, since marami naman siyang flower, so fresh din siya. So, everything is fresh. So, ilalagay lang po natin siya dito sa bottom ng ating tree. Para naman, mayroon siyang, kunyari, flower, diba? There you go, mga kabayan. It's fine na. So, kung nagustuhan nyo pang ang video na ito, mga kabayan, please do consider to subscribe my channel and click the bell button po para mag-update kayo sa mga susunod ko pang video. So, thank you so much and thanks for watching. Stay safe mga kabayan. God bless and Merry Christmas everyone, mga plantito at mga plantita. So, bye-bye! Ito po yung flowers ng ating ghost plant. So, nilagay ko lang dyan para maiba naman. There you go.